Kagabi nga mga kumartes, nagiinom sila. Tapos nagkaya-kaga na pumunta sa Sampaloc Lake. Pero syempre, wala naman akong alam doon. Sila lang yung may usapan. So ang ending, ako yung kasama. Kaya sabi ko kay Kayla, ikuha niya ako ng pera kay Tito JM niya dahil wala tayong pera. So hindi talaga dapat ako sasama mga kumartes kasi nga ang dami kong ginagawa dahil nga nagbe-bake tayo. Ginagawa ko na yung mga pa-order ko sa mga katrabaho ko. So sabi ko hindi na ako sasama kasi nga pagod ako. Tapos nasa isip ko baka hindi pa ako matapos. Sakto naman bago mag-5 tapos na ako. Kaya kahit hindi pa ako nakakapahinga, ayan, naligo na tuloy ako. O diba, si Kuya Nash hindi sanay sa biyahe, nakatakip ang ilong kasi mga nahihilo. So syempre kapag ka sinabing gagala sa Sampaloc Lake, gastos yan. So dahil nga pagkatapos ng recognition, itong mga bata, si Kayla at saka si Kisha, doon muna sa kanilang mama. Kaya ayan, magbabanding muna sila sa Sampaloc Lake. Yun nga lang, hindi kasama yung mga anak ni ate. Hindi nga pala sila kompleto nito, wala si Basti at saka si Ate Pia kasi nga biglaan. So nandito na nga pala tayo sa Sampaloc Lake at hindi ko alam kung anong meron dito. Marami na kasing pinapagawa dito mga kumartes. So hindi rin talaga ako napunta dito kasi alam nyo na kapag pumunta kayo dito kailangan may pera kayo kasi ang daming pagkain yung makikita. So sina ate hindi nga rin makakasama kasi busy nga din. Bukod sa meron silang mga pa-order ng mga souvenir, meron daw silang pupuntahang Cebu mamaya. Ang agenda ko lang for today hahanap tayo ng Dubai Chewy Cookie. O ayun kasi yung nagte-trend sa TikTok ngayon. One time meron ako nakitang content creator na nandito sa Sampaloc Lake at nakita ko na meron nagtitinda dito ng Dubai Chewy Cookie. Si Kuya Nash nga halos nga linggo-linggo ata na andito sa Sampaloc Lake kaya alam na niya yung mga bilihan dito. At isa pa nga nakatikim na rin si Kuya Nash noong Dubai Chewy Cookie. O diba? Para mga unggoy lang. Charot. Ngayong araw nga pala is Sunday pero hindi gaanong katao. Ngayon nga inanibago nga ako kasi talagang paikot ng lake mga kumartes marami kayong makikitang tindahan. Parang mas marami ata yung mga nagtitinda ng kape. So dito pala akala ko basta pwede ka nang umupo pag may order ka. So wala palang ganon, charis. So dun sa mga nagtitinda ng kape kailangan bibili kayo ng inumin para makaupo kayo dun sa mga designated nilang mga upuan at saka lamesa. So malamang alangang umupo ka nang wala kang order, charis. So kapag ka ang order mo mga kikiam price, hindi pala pwedeng umupo, kailangan talaga may drinks. So sa mga mahihilig tumambay dyan, ayan, dito kayo tumambay, yun nga lang, malamok. So pagka ganitong medyo maliwanag pa, hindi mo kita yung mga lamok. Pero pagka madilim na, naku, naglalabasan na yung mga lamok. Kaya kung gagala kayo at may mga kasama kayong bata, hidan nyo na ng mga pantaboy sa lamok. Usong-uso pa naman ngayon ang dengue. Dito nga sa part ng Sampaloc Lake, dito sa medyo una-unahan, maraming tao, pero hindi naman ganun karamihan, sakto lang. So kami nga, dito kami pupunta sa food court. May pinapabili kasi si Ate Jen, tapos kakain na rin kami, yung chow pan daw. So si Kuya Nash, alam na alam kung nasaan yon. Kaya ayan, pumuntahan natin. Siguro ilang beses na si Kuya Nash nakakain nun. Kasi tinanong ko siya kung masarap ba yung chow pan, oo daw masarap, tapos yung sisig yung ulam. Kaya lang, naandito pala siya sa 3rd floor, charot. Nung last kasi, napunta ko dito, parang 1st floor lang yung alam ko. Pero dahil nga ni-renovate na siya, ayan, nagkaroon siya ng 3rd floor, charot. So sabi ko, may taas na pala to, pero wala masyadong tao dito sa may taas. So yung pupuntahan natin na chow pan ay naandito nga sa may pinakataas. So alam niyo ba mga kumartes, palibasa nga itong mga batang ito is malalaki na, hindi na sila masyadong nag-aaway-away kumpara nung maliliit pa sila. Ay nako, nung kaliliitan ng mga yan, nako magdikit lang yung mga yan, mausisa mo may naiyak ng isa. Palibasa nga ngayon mga dalagat binata na, hindi na sila gaanong nag-aaway. So nandito na tayo kay Boss Coco. Coco Martin, ikaw ba yan? Charis. So shout out kay Kuya na magaling magluto. O diba, meron si Kuya Nash na listahan. So klaseng masarap nga yung sisig chow pa ni Kuya kasi 4 yung take out ni Kuya Nash. So nakakatuwa si Kuya Nash kasi magaling na siyang bilinan. So bukod nga dito mga kumartes, doon pa pala sa paikot dito sa Sampaloc Lake, meron din mga food court na kagaya nito. So syempre hindi pa nga namin alam, di syempre dito kami una nagpunta. Lahat nga kami sisig chow pa na lang yung in order para isa na lang. Kasi mukhang yun ang bestseller nila Kuya. Nagkanin na nga lang kami lahat para pag uwi, hindi na kami kakain. Kaya alam nyo mga kumartes, hindi rin talaga ako gala kasi kapag gumala ka, naku gastos. Ako pa naman mga kumartes, may pagkakuripot ako. Hindi rin kasi ako maluho, hindi ako gala. So wag lang talaga sa skincare magtitipid at talagang naku, ibang usapan na yan. So sa ibang bagay, hindi naman ako maluho. Pagdating lang talaga sa skincare, hindi ako nagtitipid dahil alam nyo na, tumatanders na tayo. So ayan, tapos na yung ating order. At in fairness mga kumarites, ang isang serving ng sisig
chow pan nila, ang dami na. Sa isang nga nito is mabubusog ka na talaga kasi ang daming kanin, ang dami pang ulam. So si Kuya Nash, natikman na to, sabi niya masarap daw. So ayan, kita nyo naman, mukha nga namang masarap. Mga kumartes, hindi ako nagdala ng pera. Ang perang dala ko lang yung binigay sa akin ng asawa ko. Si Kuya Nash, meron niyang baon, binigyan ni Kuya tsaka ni Ate Jen. Sa amin dalawa ni Kurt, mukhang kukulangin yung 500. Kaya mamaya, pagka kinulang tayo, uutang na lang tayo kay Dawin. Hindi rin kasi talaga ako nagdadala ng ganong kalaking pera, mga kumartes, kasi alam nyo na, baka maubos. Ay aba, masasayang ang patas, baka magulo. Naku, maririnig na naman tayo ng mangungutang, akala tayo mapera. So sa totoo lang, may mga ilang mga nagchat-chat sa akin para mangutang. Pero kung kayo ay mangungutang, mga kumartes, nako, asahan nyo, hindi ako magre-reply sa inyo. Wala din namang sense kung magre-reply ako sa inyo kasi wala din naman akong ipahihiram, charis. So ayokong stressin yung sarili ko sa inyo, kaya hindi na lang ako nagre-reply. Mga hindi nga nagdala ng tumbler, edi sana nakatipid kami sa tubig. Edi ayan, napabili tuloy kami dito sa katabing tindahan. Nako, si Kayla mukhang hindi mauubos yung kanyang pagkain kasi itong mga lalaki uubos na yung kanila. Yung akin kakaunti na, yung kay Kisha kakaunti na rin. So iti-take out na lang yan kapag hindi naubos kasi sayang. So ako nga nagpa-take out na lang din ako kasi syempre yung nagbigay sa akin ng pera, kailangan meron din siya. Ay alangan, sabihin hindi siya pinasalubungan. Tapos na nga kaming kumain yan at pababa na nga kami ulit. Pagbaba nga namin dito ay nagtutugtugan tapos ang tugtog pa ay yung hawak mo ang beat. Yun nga lang si Kuya hawak ay beat. Kaya si Kisha tumakbo nga sa akin at tawang-tawa. So hindi ko na nga siya nakuhanan ng buo kasi umalis na nga kami. Kita nyo naman at ginabi na nga kami. Paano naman kasi si Dawin nga ay natulog pa. So 5:30 na nga kami nakaalis ng bahay kaya panigurado gagabihin nga kami. Kita nyo naman at nagpapagpag ng mga ulo itong mga bata kasi ang daming lamok. As in sobrang dami mga kumartes at talaga namang mababangga yung mukha mo sa dami ng lamok. So kaya yung mga anak nyo, yung mga bata, naku, bilhan nyo ng mga pantaboy sa lamok. Kaya naman ayan, nag-iba na nga kami ng daan. Tapos yung asawa ko nga pala nagpapabili ng mais, kaya ayan, nakakita kami habang daan. So 25 pesos nga pala yung binili ko. Ang hinahanap ko nga ay yung nakasakay sa motor. Ay alang ang hanapin ko pa ito na nakakita na ako din kaya dito na ako bumili. So ang ending mga kumartes, kami din ni Kurt ang kumain. Paano habang nagagala kami natatapon yung sauce, tapos ang lagkit pa. Kaya sabi ko nga kay Kurt, kainin na namin para habang nagagala hindi na namin bitbit. So masasayang kasi yung pinaka-sauce niya. Malayo na nga kami nang nalalakad. Ang hinahanap nga namin is yung Dubai Chewy Cookie. Eh ito palang mga tindang to, paikot. Kaya sabi ni Dawin, kukuhanin na lang daw niya yung sasakyan. Para kapag kainikot namin, hindi mapagod ang mga bata. So sabi ko nga sa mga bata, talasan na lang yung mga mata nila. So, mga kumartes, naghahanap kami ng Dubai Chewy Cookie kaso wala kaming makikita. Tapos, dito pala sa San Paloc Lake, paikot na pala yung mga nagtitinda as in. Kita nyo yung mga ilaw-ilaw na yan. Yan, hanggang dyan, paikot. Dami na din yung nasa taas na. Puro pagkain. Pero hindi masyadong madaming tao ngayon, kakaunti. Pabili ng asawa ko, mais. Tsaka nag-take out na lang ng chow pan sisig. Si Kayla nga nagpabili nga din ng mais tapos sinabi niya sa atin niya ayaw niya na. Kaya pala sinabing ayaw na wala nang mais, ubos na. Sos na lang yung natira kaya sabi ko itapon na yung lagayan. So hinantay namin si Dawin kasi kinukuha yung sasakyan kasi medyo malayo-layo na nga din yung nalakad namin kanina. So hindi naman kasi namin alam na paikot nga to. Eh kalalakad ng kalalakad kanina, edi ayun na palayo na nga kami. So ayan si Kayla nga osyosera, tinatanong kung kanino nga daw tong dala ko. Sabi ko kay Kuya Nash kung lahat daw, sabi ko oo. Take out naman kasi to ni Ate Jen. So akala talaga ni Kayla kay Kuya Nash lahat yon at si Kuya Nash ang uubos. Ang sabi nga ni Kayla ang tagal naman daw ni tatay niya. Eh kasi nga medyo malayo na ngayon nalakad namin kaya ayan ngayon lang din nakarating. So sumakay na nga kami para maikot namin. Sabi ko talasan yung mga mata nila kasi nga ang hahanapin namin is yung Dubai Chewy Cookie. Eh alam nyo naman yung Dubai Chewy Cookie maliliit lang yon. Kataasan kung naka-display siya hindi nyo makikita nga kasi nga maliliit lang. So dito nga sa Sampaloc Lake ang napansin ko puro kape talaga yung nagtitinda. So ayan, merong pizza. Kaya lang ang pinakamadami nga is puro kape. So hindi naman ako bumili kahit coffee lover tayo. Namamahalan kasi ako sa kape dito. Mas gusto ko pa rin yung kape ng Brew Republic kasi alam nyo na masarap na tapos mura pa. Parang dito yung kape nasa 100 plus pero yung Brew Republic 49 pesos lang or 40 pesos. Basta wala pang 100 yung Brew Republic pero ang sarap. Kita nyo naman napaikot talaga to puro tindahan yung makikita nyo. So si Dawin nga tumigil nga dito
dito. Kaya ayan, bumaba kami para maghanap ng Dubai Chewy Cookie. Akala ko talaga hindi na kami makakabili noon kasi bukod sa gabi na, parang wala kang makikita nagtitinda talaga. Kaya ayan, nag-ikot-ikot na lang muna kami dito. Tapos si Kurt nga nakakita nga ng shawarma. Alam nyo naman niya, napakahilig nga sa shawarma. Kaya ayan, hindi pwedeng hindi bibili. Kaya sabi ko, bumili lang ng isa. So parang ang natirang pera ko na lang dyan ay 200. So pag nakakita tayo ng Dubai Chewy Cookie, mangungutang na lang tayo kay Darwin kasi wala na tayong pera. So habang inaantay namin yung kay Kurt na paluto, nandito muna kami sa gilid. Tapos si Darwin, niyakag nga si Kayla. Ewan ko kung anong bibilhin nitong mag-amang to. So kami naman na andito lang sa tapat. So si Kuya Nash naman hindi ata nakain ng shawarma. Kaya ayan, ang inaantay na lang nila ay yung kay Kurt. Tapos si Kuya Nash hindi rin ata mahilig sa maanghang. Si Kurt napakahilig naman sa maanghang. Baliktad sila. Tapos hindi pa nga kami nakakalayo dito. Si Keisha ang linaw ng mata. Maya-maya may tinuro nga pala siya. Siya nga pala yung nakakita ng Dubai Chewy Cookie. Ayan o, nasa tabi lang nito nagtitinda ng shawarma. Kita nyo naman, hindi nyo talaga makikita kasi nga nasa baba pa. So kung hindi mo talaga tatalasan yung mata mo, hindi mo siya makikita. So yung original, ayun yung 110. So ayun yung bibilhin natin para matikman natin. Akala ko talaga hindi na kami makakabili nito kasi parang wala naman kasi nagtitinda. So dito nga tinatanong ni Darwin si Keisha kung gusto niya kasi ayaw umimik. Kaya sabi ko kay Darwin, bilhan ng isa kasi gusto niyan. At ayan, si Kuya Nash naman, dalawa daw yung kanya. So ako naman, dalawa din yung bibilhin ko para si Kurt nga din ay makatikim. Kaya lang, kulang na yung pera natin. Kaya sakto naman, buti na lang dumating na si Darwin kaya nakautang nga ako. So lahat kami ang binili namin, yung original. So meron pang ang Ilocos Empanada, yun naman yung susunod nating hahanapin. Nakita na kami ng Dubai Chewy Cookie. Taste test sa bahay mamaya. Ang dami naman kasi nagte-trending dito sa TikTok. Tapos dito, nakakita si Kuya Nash ng fries. So, tinanong namin si ate kung magkano. Lahat kami, ang dinig namin, 30 pesos. Di naupo kami dito kasi may order naman kami. Yung pala, bawal kapag wala kayong order na drinks. Kahit daw na plain drinks lang. Kaya ayun, bawal daw kaming maupo dito. So, kailangan pala may order ka na drinks. So, since yung kotse naman malapit lang dito, sabi ko kina Kuya Nash, doon na lang kami. So, ang sarap pa ng upo namin dyan ha. Kasi sabi ko, may order naman kami. Pwede naman siguro kaming maupo. Pero siguro yun nga yung patakaran nga nila dito. So, since nga wala naman kami nang ibibili ng drinks kasi nga wala na kaming pera, tumayo na lang kami. So, naiinis nga ako dyan. Kaya sabi ko kay Kuya Nash, intayin na lang nila yung price at aantayin ko na lang sila dito sa may dulo. So, since nga sabi ni ate, 30 pesos lang yung price, iniwan ko na sila. Tapos nung dumating si na Kuya Nash, tinanong ko kung magkano yung pinagbayaran nila. Aba mga kumartes, 80 pesos ang siningil kay Kuya Nash. So, ito siya, 80 pesos. Ganito siya. Tinanong ko yung mga bata kung nadinig ba nila na 30 pesos yung sabi kanina. Dinig din ni Keisha, dinig din ni Kurt na 30 yung sabi. Di ang ginawa ko, pinuntahan ko yung nagtitinda ng fries. Tinanong ko kung magkano yung fries. Ang sabi 80 pesos daw. So ang ending, palibasa nga bata yung naiwan, siningil na ng mahal. Kaya naku, wag niyong iiwanan yung mga bata kapag ka ganun. Kasi ginagawa naman din nila yung asal, nakakainis. Sabi ko na lang kay Kuya Nash, hayaan na. Kasi kako, yung karma, hindi naman sa amin babalik yon sa kanila. Lagi ko nga sabi, huwag tayo manlalamang ng kapwa natin dahil hindi natutulog ang Diyos. So kung sa inyo, karma yung babalik, sa amin blessing. Kaya sabi ko kay Kuya Nash, hayaan na, marami naman pera si papa niya. Sabi ko nga, hindi naman namin ikakayaman yon, bahala na si Lord. So habang pauwi nga kami, tumawag naman yung asawa ko at nagpapabili nga ng balot. Kaya ayan, tumigil kami dito sa may kantuhan ng Bagong Pook. Dito kasi may nagtitinda ng balot. So alam niyo na kung anong gagawin dyan, gagawin pulutan. So 6 nga yung pinabili nila at 150 pesos nga yun. So ginabi na nga kami pauwi niyan. So yun lang naman ang kaganapan natin sa Sampaloc Lake mga kumartes. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!